Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kahit sila'y nagtanungan, kung gayo'y sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayong gabi, ang atin po mga pagbasa ay tungkol sa pagtingin ano ang napakahalaga sa buhay. Kuminsan sa buhay natin, lalo nating titingnan na may hanap buhay, may pera, may kayamanan. Akala natin ang kayamanan ng mundo ay siyang
nagbigay sa atin ng kalutasan, ng pagtubos ng buhay na masagana at ito ay siyang magpapaligaya sa atin. Pero atin pong napakinggan sa ating mga pagbasa ngayon na hindi totoo ang lahat. Una, dapat na ang pagtingin sa buhay natin ay mayroon tayong pagtingin sa tinatawag na hierarchy of values. Ano yung pinahalagahan natin? Kung minsan, depende rin sa ating pagtingin sa mga antas at tinatawag na mga level na mga mithiin at binibigay nating pagpahalaga sa buhay ay siyang magbigay sa atin ng paraan ano ang ating pagpahalaga nito, gaano kahaba ang oras o ang panahon na binigay natin dito, gaano kalaki ang enerhiya at buong pagkatao natin ang ginugugol natin sa bagay na ito. Yon ang dapat nating tingnan. Kaya meron tayong hierarkiya sa tinatawag natin ano ba ang mahalaga sa buhay. Ang akala ng iba, itong mundo, itong material na mga bagay ay mahalaga. Kaya napakaraming tao. Kuminsan, pupunta pa yung mga tao dito, lalakad paluhod, upang magkaroon sila ng material na bagay. Ang mga bagay sa mundo, madaling mawala yan. O kaya masunog o kakainin ng anumang mga hayop o nakawin. Kaya ang mga material na bagay, kahit importante sa buhay, hindi siya malaga at nagbibigay pa ng banta sa buhay ng tao. Dahil kapag kay mayaman, kailangan mong gwardiya sa kayamanan mo dahil gusto itong nakawin o kunin ng iba. Ang kasunod na antas ay ang pinagbigyan natin ng pagpahalaga ang mga pag-aari na immaterial, gaya ng sining o gaya ng kultura. Para sa iba, ito'y mahalaga. Pero kapag darating ang panahon, yung mahusay kumanta ay mawalan ng boses. Yung may maganda na mukha ay tumatanda na at pumangit na. Yung mga ganitong kultura sa lumang panahon ay hindi na uubra sa modernong panahon. Mawala na rin ang halaga. Hindi lang ang material na na pinagpanaga natin, ito rin tinatawag natin na cultural o ang kayamanang pangsining at pangkultura. Ang kasunod na antas ay tinatawag natin kayamanan sa relasyon. Dito po, tingnan natin ang kayamanan ng relasyon. Relasyon ng ama at ina sa kanyang pamilya at ng mag-asawa sa isa't isa. Ang relasyon ng mga anak sa kanilang ama. Yung iba nagpapahalaga dito. Pero yung iba hindi. Lalo na ngayon sa Pilipinas, may pinapasa na House Bill para magkaroon ng absolute divorce. Hindi napalagahan ang sagrado na institusyon ng pamilya. Ang kayamanan ng pagkakaisa sa pamilya, hindi na kayamanan. Pagwatak-watak na sa pamilya ang tinitingnan ng pamahalaan ngayon. Dahil doon na sila sa material na kayamanan. Pero mayroon pang kasunod na antas dito sa tinatawag na antas ng kayamanan sa relasyon. Ang kasunod ay ang pinakamahalaga. Ito yung kayamanang makalangit o espiritual na kayamanan. Dito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 21, dahil
ang lalaki kasi na mayaman, lumapit sa ating Panginoon, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan o eternal life? Ang sinabi ng Panginoon, pinaalala sa kanya yung tungkol sa mga kautusan. Tungkol sa kautusan na mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5. Anong sinabi ng mayaman na bata? Nagawa ko na po yan. Naisabuhay ko na yan. Pinagmalaki pa niya. Ang sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 21, Ebanghelyo nga ni San Marcos Kapitulo 10, sabi ng ating Panginoon na isang bagay lang. Kaya ang gagawin mo, ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ang pinagbilhan ay ibigay mo sa mga mahirap. Nang sa gayon, ikaw ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Tesere, oran yun, doon sa langit. At itong kayamanan doon sa langit, ito yung kayamanan na espiritual na atin pong magawa kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Kapag tinutugunan natin ang pangailangan ng ating kapwa, kapag pinapansin natin ang mga tao na kailangan ng pansin, kapag tayo ay nagkaroon ng mataas na antas ng Diyos ang siya mauna at ang espiritual na bagay ay mahalaga, hindi yung mga material na bagay sapagkat ang material na bagay ay mawawala at mawalang halaga. Si Santa Teresa de Avila ay nagsabi, sinasabi niya, nada ditorbi. Huwag kayong mag-alala. At sinabi niya, lahat na yan, pagkasabi, lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas. Diyos solo no muda, Diyos solo basta. Diyos lang hindi nagbabago, sapat na ang Diyos. Yun ang kayamanan na espiritual. Yun ang kayamanan na dapat nating palaguhin sa buhay natin. Hindi yung mga material na bagay na kung minsan hindi na makasimba dahil magtrabaho para magkapera, pupunta sa ibang bansa kahit mapalayo sa simbahan, mapalayo sa pamilya para magkapera. Yung iba naman, magnakaw para magkapera. Yung iba sasali sa politika para may makuha pa na malaki sa gobyerno. Yung iba ay kung ano mga ginagawa ng mga kalukuhan at magkaroon ng pagbinta sa droga. Yung iba kung ano mga ginagawa. Lahat ng ito ay dahil sa material na bagay na hindi makaligtas. Ang makaligtas lang sa atin ay ang espiritual na kayamanan. Diyos solo basta. Sapat na ang Diyos. Ang Diyos ay siyang tunay na kayamanan natin. Ano man ang mga kayamanan sa mundo ay hindi makapantay sa kayamanan na ang Diyos. Kaya dito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 26, sinasabi, hindi ito magagawa ng mga tao na mortal, ngunit sa Diyos ay hindi mahirap magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ang Diyos ay ang ating tanging yaman, nasa atin ang lahat. Kung ang Diyos ay siyang batayan ng lahat ng pagsisikap natin, nakamit na natin ang kayamanang eternal at ang buhay na eternal. Kung ang Diyos ay siya tanging yaman natin, magkaroon tayo hindi lang buhay na eternal, kagalakang eternal o walang katapusan sa kalangitan. Kaya, ang paggawa nito, una, manalig tayo sa Diyos.
Mahalin natin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa gaya ng ating pagmahal sa sarili. Pangalawa, nagagawa tayong ng mabuti para sa ating kapwa-tao at magkaroon ng adikain para sa kabutihan. Pangatlo, na tayo'y instrumento para sa pagkakaisa ng lahat ng tao, para sa kapayapaan, sa katarungan at katotohanan. Dito, magkaroon tayo ng tunay na yaman ng Diyos. Sapagkat kung ang Diyos ay siyang kayamanan sa ating mga puso, sa ating kalooban, tayo ay may tunay na kayamanan na hindi mananakaw, na hindi magbabago, na hindi masisira, sapagkat ito ang tunay na yaman. Diyos ay siyang tunay na kayamanan natin. Amen? Purihin natin ang Diyos.